Yo, what's up? Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong video uli natin dito sa Makapili TV. Ngayon, usapang bigas pa rin po ang pag-uusapan natin kasama si Banat Bay. Ito naman, particular to sa pag-i-import na naman ng bigas para lang matulungan yung price ceiling ni President Marcos. Pero medyo may nakikitang sablay dito si Banat Bay sa pag-i-import naman ng bigas. So, panoorin natin. Angkat, yun na nga eh. Alam nyo ba pati yung sa pag-aangkat? Pati dun sa pag-aangkat, napaka-imposible. Tingnan ninyo to ha. Sa matagal na panahon, hindi po ginamit ang price control sa mga pangunahing bilihin. Sa halip, ang pinapataw lamang ng DTI ay yung SRP o yung Suggested Retail Price. Suggestion lamang po yan. Sa ilalim kasi ng EO39, ang presyo ng regular rice ay nakapako na sa 41 pesos per kilo at ang well-milled rice naman nasa 45 pesos per kilo. Sa totoo lang, higit So yan lang daw, 41 pesos sa regular at sa well-milled 45. doble pa rin yan sa pinangakong 20 pesos na bigas. Huwag mo na ipagdiinan yung 20 pesos! Ito na... Oo nga naman, huwag niya pagdiinan yung tigbi 20 pesos. Marami nang umaalmang vlogger ni Pangulong Marcos dito. Marami nang napapanood na, sino ba nangako ng tigbi 20 pesos na kilo ng bigas? Wala nang pinangakong ganyan ng Pangulo natin. So, pero binanggit kasi ng Pangulo to. So yung mga tao, once na binanggit mo yan, parang yan ay pinapangako nyo eh, yung tigbi 20. Kaya huwag nyo munang banggitin yan, please. Yung tigbi 20, masakit na. Si Edlinga, pinagdidiinan pa yung 20 pesos eh. Correct. Sabi niya, wala pa yan sa kalahati. Ng 20 pesos na pinangako. Huwag ganun, pinapaalala mo pa eh. Pilit na nga kinakalimutan niya ng mga tanso eh. Diba? ng Pangulong Marcos. Pero iba, dinidepensahan pa rin yung 20 pesos na yan na hindi naman daw pinangako ni President Marcos yan Pero kung ganoon, bakit may mga grupong pumapalag? Hindi ba mas okay kung mababa ang presyo ng bigas? Ang problema kasi, pilit lang itong binababa gamit po yung price control. Hindi po siya bumababa dahil naging mas mura ang produksyon o yung importasyon ng bigas. Halimbawa, nagbabala ang grupong Foundation for Economic Freedom na itong price control ay hindi maganda sa consumer at sa mga magsasaka. Sa simpleng paliwanag ayon sa grupo, lalo lamang tayo magkakaroon ng krisis sa bigas. Bakit daw? Unang-una, baka daw biglang maglaho ang regular at well-milled rice sa merkado o kaya ay maipit o ipitin yung supply. Ang pangamba ng grupo, maraming mga negosyante ang hindi papayag magbenta ng palugi. Kung nakuha nila ng mahal ang kanilang bigas, hindi nila ito ibebenta na mura. Baka dumating pa raw sa punto na mag-hoard ang mga tindero at mag-intay na tanggalin lang muli ang mga price control. Ang magiging kawawa raw dito ay mga ordinaryong tao na umaasa lamang sa regular rice dahil ito po ang sakop ng price control. Yung mga premium rice at special rice na afford ng mayayaman, nariyan pa rin po dahil hindi naman po yan sakop ng price controls. Ang isa pang maaring tamaan nitong price control ayon sa grupo ay yung mga magsasaka mismo. Kung pilit ibaba ang presyo ng bigas sa merkado, pilit ding ibababa ng mga rice traders ang presyo ng bigas na kanilang binibili sa mga magsasaka o yung palay. Yan ang isa pang problema. Dahil nga hindi sinusolusyonan, dahil yung solusyon pang mababaw lang na solusyon, pang external lang, ang talagang problema dyan, babaratin ngayon yung ating mga magsasaka. Diba? Sabihin nila, hindi na namin mabebenta yan nang ganun kanon dahil meron ng price cap. So ibaba nyo na yung presyo nyo. Sila na naman ang kawawa niyan. Diba? Diba? Nakita nyo, ang laging tinatamaan dyan, yung magsasaka. Pero mo nga naman, naghirap sila dyan sa pagtatanim. Ang tagal ng inantay nila para lang aniin yung mga bigas na yan. Pag minalas-malas pa, magkaroon pa ng bagyo. Tapos sila pa yung pinakababaratin ng todo. Diba? Bibili ng trader yan, napakababang presyo. Yung nga sabi ni Banat Bay, hindi na yung mabibenta yan kasi nga ibaba nyo lang yung presyo para bilhin namin. At ang ending yan, isasako yan sa pang imported. Diba? Tapos ibebenta ng mahal pang premium. Ang kumita dyan, yung mga talagang nananamantala ng presyo. Yung mga malalaking negosyante. Ang pinakakawawa dyan, yung magsasaka. At yung mga maliliit na negosyante lang.
yung mga sari-sari store sa mga sulok-sulok sa atin dyan, mga looban. Di ba? Hindi naman sila magbebenta ng, ang kuha nila 50 pesos per kilo tapos ibebenta ng 41. Hindi naman mga siraulo yung mga para magbenta ng palugi. Kasi ang mga rice traders ang nagdidikta ng farm gate price sa mga magsasaka. Ano po yung farm gate price? Ito po yung presyo ng palay na yung binili ng mga rice traders sa mga magsasaka. Ito po ang general rule diyan. Ang farm gate price na magsasaka dumodoble pagdating na doon po sa palengke o sa merkado. Magkano ngayon ang farm gate price ng regular na palay? Ayon sa grupong Sinag, ito'y naglalaro sa 23 hanggang 25 pesos per kilo. Kung gayon, magkano ang magiging presyo nito sa merkado? Kung susundan po natin ang dati ng formula, times 2 po yan. Lalabas na 46 to 50 pesos per kilo. Ang bigas sa merkado, lagpas na doon po sa price ceiling ng Malacanang. Yan. Nakita niyo yung farm gate price, so 23 to 25, kung susundan yung dati daw na formula, mga abot na 46 to 50. So lagpas na doon sa price cap ng ng ating gobyerno. Ang mangyayari niyan, kailangan ibaba yung sa farm gate price. Kawawa ang mga natin, mga magsasaka. Pag ginamit natin yung lumang formula. Pero ayon sa grupong Sinag, kakayanin naman daw naibenta yan ng traders sa mas mababang halaga na 41 hanggang 45 pesos pasok sa price ceiling. Medyo ipipilit lamang po. Tsaka hindi lang ipipilit, walang tubo yung mga nagbebenta. Kasi isipin nyo, ikaw negosyante, meron ka binabayarang upa. Di ba? Hindi naman ganun kadali. I mean, bigyan naman natin, nakakala ko ba, concern tayo sa mga mabababang mga negosyante, sa mga maliliit na negosyante. O tapos ipitin natin sila. Sasabihin natin, magsakripisyo kayo. Di ba? Ang dapat na sinasabi lang magsakripisyo rito, yung mga malalaki. Tapos tanggalin nila itong mga trader na to na nananamantala at mga smuggler. Di ba? Tulad niyan, ang pinakakawawa talaga yung magsasaka at yung mga maliliit na negosyante. Tama sinabi ni Banat Bay, magbabayad pa ng upa yan, yung mga bills nila. Saan nila kukuhanin niya kung ibibenta nila ng palugi? Bumili kayo ng 41 pesos, benta nyo ng 41. Tanungin ko kayo, sinong makabayan? Sino makabayang negosyante magbebenta ng ganun? Bili ako ng 41 pesos kada kilo, tas benta ko rin ng 41 pesos. Pambira, oo. Kompromiso na lang yan para hindi malugi yung mga magsasaka at hindi rin malugi yung mga Kaya nga malulugi dito yung mga magsasaka. Bakit? Hindi nakukuha ngayon yung mga negosyante, na mga maliliit na negosyante sa palengke. Tsaka babaratin ng todo yung mga magsasaka. Sasamantalayin yan, tapos iririsak uli yan, gagawing premium. Diba? Sinong kumita? Yung mga lalaki pa rin. Ang tagang tatamaan dyan yung mga maliliit. Diba? Yun ang dapat brasuhin ng gobyerno, hindi yung mga maliliit na negosyante at mga magsasaka. Ba't pa sila kukuha kung hindi sila tutubo? Kaya nga napakapalpak nung hindi dapat yung kinakape, dapat sinusolusyonan yung pinaka-root of the problem. Hindi yung, bawal na kayo Correct. Ang dapat solusyonan dyan yung pinaka-problema. Ano yung kulang sa suporta ang mga magsasaka natin. Once yung mga magsasaka natin sinuportahan ng gobyerno yan, tulad nung farm to market, pagbibigay ng abono ng libre, at lalong-lalo na yung irigasyon na tatadtad ng korupsyon, mas kikita, matutulungan yung mga magsasaka, mas makakapag-produce sila maraming bigas. Magiging rice sufficient country tayo. Hindi natin kailangan mag-import. Yun ang pinaka-solusyon doon. Benta ng ganito. Paano kung gano'n na yung presyo? rice traders. Kung idan daw kasi sa rice importation, mahal din ngayon ang imported rice, kaya mas malaki ang lugi ng mga rice traders kung doon na lang sila aasa. Nasa $650 hanggang $690 ang metric ton ng bigas ayon po sa Sinag. Noong Hulyo lamang, nasa $580 per metric ton ang bigas na inaangkat natin mula po sa Vietnam. Yan po ang ating biggest rice supplier. Pero mula nang magpataw ng export restrictions ang India, nagtaas na rin po ang presyo ng bigas sa iba't ibang mga bansa.
Mga kapatid, Ayun. So, ayun po ang problema na sa tingin ko Wala. Ayan. Wala. Hindi, sa totoo lang, kaya nga alam nyo, Mr. President, pag-isipan nyo mabuti kasi yung hindi ko alam kung saan yung sinong bumulong sa inyo eh. Bakit yung Feeling ko ang bumulong sa kanya rito yung mga negosyante na sila mapaboran eh. Imbis na paboran dito yung mga maliliit, yung napapaboran dito yung mga malalaking negosyante. Di ba? Eto si President Marcos di nakikinig sa mga maliliit eh. Kasi di naman niya talaga abot eh. Hindi siya bumababa dun sa level na yun. Ang nakakausap niya lang dyan yung mga kaberks niya na medyo maraming pera. Di ba? Kung ano lang maisip na solusyon, sige, hindi na pinag-iisipan. Sige, price ceiling tayo. bigla naisip yan? Di ba? I mean, bakit? Ayun, sabi nga nito, magre-raid na naman si Tambaluslos. Mag-raid, wala namang binabanggit na pangalan kung sino yung ni-raid na yun. Di ba? Masabi lang na nag-raid. Paano kung legal naman pala yung mga papeles nung ni-raid nilang gano'n? Di bali wala. Di ba? Basta sinabi lang ni-raid. Hindi, alam mong gagawin yan, hindi na magre-raid yan. Pupunta na ng palengke yan, titingnan niya yung presyo. Magiging Mr. Palengke na siya ngayon. Meron na naman papapil dyan ng mga kongresistang gustong tumakbong senador. Tapos, pupunta ng palengke, titingnan, mag-i-inspeksyon, gaganon-ganonin yung bigas. Nagpa-photo op lang. Diba? Awang bayan na Requesto to. para sa Anyway, eleksyon. sana Mr. President, medyo pag-isip-isipan nyo naman yung mga bumubulong-bulong sa inyo na ganitong suggestion. Anyway, ang pinaka-ugat lang naman ng problema na to eh, yung hindi nasusuportahan yung mga magsasaka natin, kaya hindi na nakapag-produce ng maraming bigas ang Pilipinas. Umaasa lang tayo sa pag-i-import. At ang kumikita sa pag-i-import, yung mga smuggler at yung mga laking negosyante. Ang talagang naiipit dito, dalawa, yung maliliit na negosyante nagbebenta ng bigas at yung mga magsasaka. So, ang pinaka-solusyon talaga yan is tulungan ang mga magsasaka natin para makapag-produce sila ng maraming bigas. Yun lang po. Maraming salamat.